The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples this parable. A man going on a journey called in his servants and entrusted his possessions to them. To one he gave 5 talents, to another 2, to a third 1, to each according to his ability. Then he went away. Immediately the one who received 5 talents went and traded with them and made another 5. Likewise, the one who received 2 made another 2. But the man who received 1 went off and dug a hole in the ground and buried his master's money. After a long time, the master of those servants came back and settled accounts with them. The one who had received 5 talents came forward, bringing the additional 5. He said, "Master, you gave me 5 talents. See, I have made 5 more." His master said to him, "Well done, my good and faithful servant. Since you are faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy." Then the one who had received 2 talents also came forward and said, "Master, you gave me 2 talents. See, I have made 2 more." His master said to him, "Well done, my good and faithful servant. Since you are faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy." Then the one who had received the 1 talent came forward and said, "Master, I knew you were a demanding person, harvesting where you did not plant, and gathering where you did not scatter. So out of fear, I went off and buried your talent in the ground. Here it is back." His master said to him in reply, "You wicked, lazy servant! So you knew that I harvest where I did not plant, and gather where I did not scatter. Should you not then have put my money in the bank, so that I could have got it back with interest on my return? Now then, take the talent from him and give it to the one with 10. For to everyone who has, more will be given, and he will grow rich. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And throw this useless servant into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa atin pong ebanghelyo, natunghayan po natin yung talinhaga ng mga talento. The parable of the talents. Talento. Kaya lang po mga kapatid, kailangan nating isaisip na magkaiba po yung talento na tinutukoy po dito sa ating ebanghelyo. Talento doon noong panahon ni Jesus at po yung talento na definition natin ngayon. Hindi po ba? Magkaiba po yun. Dito po sa ating ebanghelyo, sa panahon ng ating Panginoong Jesus, ang talento po ay sumisimbolo sa pera. Pwede po itong ginto, pwede itong pilak, at hindi lamang po pera. Pag sinabi po kasi talento noong unang panahon, ito po ay nagkakahulugan ng malaking pera. Kaya po kung ilalagay po natin sa panahon natin ngayon itong kwento na ito, posible po na yung amo, binigyan niya yung kanyang mga tauhan ng 1,000,000 piso. Ganun po. Pwede po kasi yung talento ay nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Basta ito po ay malaking halaga. Kaya ano nga ba sabi dito? Yung isa binigyan niya ng 5,000,000 piso, 3,000,000 piso, yung isa binigyan niya ng 1,000,000 piso. So ganito po yung nangyari po dito sa ating kwento. Ang talento po ay sumisimbolo sa malaking halaga. Hindi po katulad ngayon, hindi po ba? Ano ba mga talento natin ngayon? Di ba? Yung talent in music,
talent in singing, talent in dancing. Pero magkaiba man po yung kahulugan natin ngayon, ito rin po ay pareho sa anong aspeto. Ito po ay pareho sa anong aspeto. Pareho po ito dahil po gaya ng kwento po natin dito sa ating ebanghelyo, ito po ay binibigay ng Diyos. Pareho po silang bigay ng Diyos. Kung dito po sa ating kwento, ang binigay ng Diyos ay pera, kaya nga po sa panahon natin ngayon, ganun din po ang ginagamit natin, talent. Di po ba? God-given talents. Kaya po sa ating buhay, pwede po nating isipin na yung talento pong binibigay ng Diyos ay hindi po pwedeng malimit lamang sa talento sa pagkanta, talento sa pagsayaw, bagkus pwede po natin pagnilayan. Ano mga ba yung mahahalagang bagay? Ano nga ba yung malalaking bagay na binibigay sa atin ng Diyos o binigay sa atin ng Diyos? At sa ating pong pagninilay, meron pong dalawang bagay na kailangan nating laging isaisip. Na ayon po dito sa ating kwento. Yung una po, yung katotohanan na ang pagbibigay ng Diyos ay hindi pantay-pantay. Hindi po ba? Magkakaiba yung ibinigay niyang halaga dun sa kanyang mga alipin, sa kanyang mga tauhan. Pero mga kapatid, hindi po tayo pwedeng magreklamo. Dahil nga po dito sabi po sa ating ebanghelyo, ang pagbibigay ng Diyos ay naaayon sa kakayanan ng bawat isa sa atin. Hindi man po pantay-pantay, hindi man pare-parehas ang pagbibigay ng Diyos. Isa pong masisigurado natin, patas kung magbigay ang Diyos. Hindi po tayo pwede magreklamong, bakit ganon? Ang dami niyang tinanggap, ako konti lang. Ganon din naman po, hindi tayo pwede magreklamo, bakit ba ganito? Ang dami kong responsibilidad sa buhay, pero yung iba, petiks lang. Hindi po tayo pwede magreklamo sa pamamaraan ng pagbibigay ng Diyos. Hindi po ba? Alam naman natin yan. At yun yung nakita natin sa Ebanghelyo. Ang pagbibigay ng Diyos ay naaayon sa kakayanan ng bawat isa sa atin. Hindi po talaga pare-parehas yan. Kaya hindi po tayo pwedeng magreklamo. Marami siya, konti yung sa akin. Mabigat yung dinadala ko, konti yung dinadala nila. Mga kapatid, sa pagbibigay ng Diyos, hindi po tayo pwedeng magreklamo. Yung pangalawa po, yung katotohanan na merong pagtutuos sa bandang huli. Hindi po ba? Gaya ng kwento natin dito, umalis lamang sandali yung kanilang amo. Pero meron ding araw ng pagbabalik. At sa araw ng pagbabalik, meron pong gantimpala at merong parusa. Hindi po ba? Nakita natin yan sa Ebanghelyo. Kaya hindi po tayo dapat magreklamo, mga kapatid, kung marami ba ang binigay sa atin ng Diyos, kung kaunti ba ang binigay sa atin ng Diyos. Mas mahalaga pong isipin natin na merong araw ng pagtutuos. Gaya nga po dito dun sa kanyang mga lingkod. Yung mga nag-invest nung kanyang talent na binigay, yung pinag-ibayo yung talent, ano ang sinabi niya? Come, share in your master's joy. Pati dun sa isa, come, share in your master's joy. Merong gantimpala. Pero dun sa hindi pinag-ibayo, yung binigay sa kanya, parusa ang kanyang tinanggap. Ito po yung magandang kailangan tandaan natin dito po sa ating ebanghelyo. Ang katotohanan na ang pagbibigay ng Diyos ay hindi pantay-pantay, ngunit ito ay patas sapagkat ito'y naaayon sa kakayanan ng bawat isa sa atin. At ang mas mahalagang isipin, ang katotohanan, hindi talaga mahalaga kung marami o konti ang binigay sa iyo. Ang tanong talaga is kung pinag-iibayo ba natin yung binigay sa atin ng Diyos, dahil sa wakas merong pagtutuos, merong paghuhukom, may gantimpala, may parusa. At sa ating pagninilay, mga kapatid, sa ating pagtinilay, yung po mga talent o yung mga binibigay ng Diyos sa atin, huwag po nating ilimit sa talent sa pagkanta, talent sa pagsayaw. Gaya nga po ng sabi natin, ang talento ay sumisimbolo ng mahalagang bagay. Napakalaking amount po
yung talento dito sa ating ebanghelyo. Kaya pwede po nating sabihin, ano-ano nga ba yung mahalagang bagay na tinanggap ko sa ating Diyos? Ano-ano ba ang mahalagang bagay na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos? Pwede po yan yung mga talent in singing, talent in dancing. Pero mga kapatid, hindi po yan limited dyan. Ang success po, hindi po ba? Galing din sa Diyos yan. Galing din sa Diyos ang success. Kaya pwede nating itanong, yung mga naging success natin sa buhay, naging mabuti ba sa atin? O baka naman yung mga success natin, ipinagyabang pa natin. Hindi po ba? Yung malalaking bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos, nagiging mabuti ba para sa atin? Nagiging mabuti ba para sa kapwa? Ano pa ba yung mga mahalagang bagay na tinanggap natin? Ang ating pamilya. Hindi po ba? Pamilya natin, mga magulang natin, bigayan ng Diyos. Mga anak natin, yung ating asawa. Hindi po ba? Napakahalagang bagay niyan. Kaya po ang tanong is, pinapangalagaan ba natin? Mas lalo na po sa panahon ngayon, di ba? May mga magulang, iniiwan yung anak. May mga mag-asawa, naghihiwalay. Kaya po, pwede natin pagnilayan. Hindi po ba't ito yung mga bagay na bigay sa atin ng Diyos? At higit sa lahat, syempre, yung buhay natin. Kaya po, kung isa-summarize natin yung buhay natin, dahil ang buhay natin ang pinakamahalagang bagay na binigay sa atin ng Diyos. Simpleng katanungan, yung ating bang buhay ay nagiging biyaya sa ating kapwa o nagiging pasakit? Tayo ba ay nagiging biyaya sa ating kapwa o tayo ay nanglalamang ng ating kapwa? Kaya mga kapatid, ito pong ating pagnilayan. Ang mga talento po na sinasabi dito po sa ating ebanghelyo ay ang mahalagang bagay, malalaking bagay na mula sa Diyos. Mula sa Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin. Ito po sana ang ating pagnilayan. Pinagbuti ko nga ba yung tinanggap ko sa ating Diyos? O baka pinababayaan ko? Naging mabuti ba yung mga biyayang tinanggap ko o napasama ako? O hindi po kaya yung aking bang buhay, nagiging biyaya ba ako sa mga taong nakapaligid sa akin? O baka mamaya ako pa yung nagsisilbing pahirap sa kanila? Kaya mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ito po yung ating pagnilayan. Kumusta na nga po ba yung mga malalaking bagay, mahalagang bagay na ibinigay sa atin ng Diyos?